nagbabago ang kahulugan ng salita. Magandang umaga mga bata! Ako si Binibining Fahanilan, ang magiging guro ninyo sa araw na ito. At ang ituturo ko sa inyo ngayon ay ang haba at diin. Ano nga ba ang haba at diin? Ang haba ay tumutukoy sa tagal ng pagbigkas ng isang pantig, habang ang diin ay ang lakas ng bigkas na maaaring magbago ng kahulugan ng salita. Sa wikang Filipino, may mga salitang pareho ang baybay, ngunit magkaiba ang kahulugan batay sa diin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang ilang halimbawa. Unang halimbawa. Kapag ang diin ay nasa unang pantig, nangangahulugan itong Japan. Hapon. Hapon. Halimbawa, si Alex ay may lahing Hapon. Kapag naman ang diin ay nasa huling pantig, nangangahulugan nitong oras. Hapon. Hapon. Halimbawa, nagluto ang nanay ko ng merienda noong hapon. Hapon, hapon. Hapon, hapon. Pangalawang halimbawa. Kapag ang diin ay nasa unang pantig, nangangahulugan nitong open. Bukas. Bukas. Ang pinto ay bukas. Kapag naman ang diin ay nasa huling pantig, nangangahulugan nitong tomorrow. Halimbawa, ako ay maglalangoy bukas. Bukas, bukas. Bukas, bukas. Pangatlong halimbawa. Kapag ang diin ay nasa unang pantig, nangangahulugan itong hindi patay. Buhay. Buhay. Halimbawa, buhay ang isda ko. Buhay ang isda ko. Kapag naman ang diin ay nasa huling pantig, nangangahulugan nitong existence. Halimbawa, ang buhay ay dapat nating pahalagahan. Buhay. Buhay. Pang-apat na halimbawa. Kapag ang diin ay nasa unang pantig, nangangahulugan nitong baga. Nena ay nilipat ang baga. Kapag ang diin ay nasa huling pantig, nangangahulugan nitong bahagi ng katawan. Baga. Baga. Halimbawa, ang lola ko ay may sakit sa baga. Baga, baga. Baga, baga. Panglimang halimbawa. Kapag ang diin ay nasa unang bahagi, nangangahulugan nitong ginagamit sa paggawa ng asukal. Tubo. 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 Kapag ang diin ay nasa huling bahagi, nangangahulugan nitong pipe. Tubo. 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 Ayan mga bata, nakita natin kung paano nagbabago ang kahulugan ng mga salita sa haba at diin. Sana may natutunan kayo ngayong araw. Oops! Hindi pa tapos sapagkat may pasobra pa. Sunod na ipapaliwanag ko sa inyo ay ang salita sa aksyon. Ang salitang ugat natin ay sayaw. Sayaw. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza. Sasayaw. Sayawan. Pansin natin na magkakaiba ang kahulugan kapag nilapian natin.